Sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa mga questionableng flood control project, tatlong inirereklamong proyekto ang aming nabisto. Ayon sa complainant, isa raw dito ay ghosted, habang dalawa ang substandard umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy. Halos 3 dekada ng residente ng Imus, Cavite ang lalaking ito na itatago natin sa pangalang Levi. Kaya kabisado na raw niya kung sino-sino ang mga punong abalang nagpapatupad ng mga proyekto rito. Partikular daw dyan ang napansin niyang 2 substandard at isang ghost dike projects ng DPWH sa kahabaan ng Julian River sa Barangay Karsadang Bago, Barangay Malagasang at Barangay Bayan Luma. Kwento ni Levi sa Bilyonaryo News Channel, walang nakatanim na sheet piles at purong buhos lamang ng concrete mix ang ginagawang construction sa mga proyekto. 2024 pa inaasahang matatapos ang mga dike. Pero ang mas ipinagtataka ni Levi, hindi nagtutugma ang contract records ng proyekto sa sumbong sa Pangulo website sa aktwal na kontratistang gumagawa sa 3 construction sites. Bagay na idinulog niya sa sumbong sa Pangulo website para agad na maimbestigahan. Pinagtataka ko lang po kasi sa site, yung gumagawa is Omnicon Builders. Then ang bubuhos ay ang AA Builders na pagmamayari nila Mayor Alex Advincula at EJ Advincula. Then tingin ko talaga substandard kasi walang sheet files, basta buhos lang. Then as a concerned citizen, feeling ko sila yung contractor sa mga proyekto dito sa Imus. Sinadya ng Bilyonaryo News Channel ang 3 inirereklamong construction site. Pero hindi AA Construction ang inabutan naming kontratista sa Bayan Luma, kundi NV Avila Construction ayon sa nakausap naming backhoe operator. Kalsada na yung Dugule, yan ang kalsada. Dito, kalsada lang sila. Sa dito, sa katabi lang. Ang Alamacar Construction naman ang nagtatrabaho sa Malagasang. Wala namang kaming inabutan na anumang DPWH project sa Karsadang Bago na siyang pinaghihinalaan na ghosted ng complainant. Matagal lang talaga nila itong negosyo yung AA Builders kasi kilala sila dito sa buong Cavite. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Cavite 3rd District Representative AJ Advincula para linawin ang mga alegasyon ng complainant. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag dahil sa inaasikasong meeting. Una nang sinabi ng DPWH na legal ang subcontracting ng mga public works project sa kondisyong ito ay aprobado ng ahensya. Umaasa naman ang complainant sa agarang tugon ng Malacanang kaugnay sa issue, lalo't nitong December at January pa raw niya na-lodge ang kanyang mga reklamo. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.